Ako nga pala si Jake, 21 years old. Nagsimula ang lahat, mga 6 na buwan na ang nakalipas. Si Mama ay 41 years old at nahihilig din sa pagchat-chat at pag-a-eyeball tulad ng nakakarami. I have 2 siblings, 1 sister and a brother. Simula nang mamatay si Papa, naging close kami ni Mama at naging open kami sa isa't isa. Game siya sa lahat ng bagay. Kaya naman, nalaman kong mahilig din pala siyang makipagniig sa mga nakaka-eyeball niya at mga nakaka-chat niya na batang lalaki na halos kaedad ko lamang. Ako naman ay nahihilig ding makipagniig sa ka-eyeball ko, especially sa mga older woman. Mas gusto ko yung nasa edad 30s and 40s. Jake, gagamitin ko muna ang computer mo ha. Sira kasi ang computer ko sa kwarto. Paalam ni Mama sa akin, sabay pasok sa kwarto ko. Sure, gamitin mo muna. Mamaya pa naman ako mag-online eh. Sagot ko sa kanya habang nakahiga sa kama ko at nanonood ng TV. Nakasandal ako sa headboard ng kama at dali-dali namang umupo si Mama sa harapan ng computer ko. Naka-boxer short lamang ako ng gabing iyon, kaya medyo nailang ako kay Mama dahil kitang-kita ang aking itinatago. Si Mama naman ay naka-silk robe na kulay pink. Hindi nagtagal, naririnig ko ang panggigigil ni Mama na animoy kinikilig habang kinikiliti. Sunod-sunod ang reply niya sa ka-chat na sa kabilang linya. Ma, sino na naman yung ka-chat mo? Ingat ka ha. Baka lolokohin ka lang yan. Sabi ko sa kanya. Just a guy na na-meet ko last week. Gusto niya daw ng second time. Natatawa na kinikilig na sagot ni Mama. Umiling na lang ako habang tumatawa at itinoon ulit ang pansin sa programa sa telebisyon. Hindi ko alam kung magsiselos ba ako o matutuwa para kay Mama. Sa bagay, hindi naman basta-basta nagpapaloko si Mama sa mga nakaka-eyeball niya. Marami na siyang experience, kaya she can handle herself. Jake anak, pwedeng pakihinaan ang aircon? Ang lamig kasi. Tumatayo ang balahibo ko. Utos niya sa akin. Ma, nagulat ako sa sinabi niya pero tumayo na lang ako at hininaan ang aircon. Lumapit ako sa aircon na nasa itaas lang ng computer ko at sumilip sa screen para malaman kung anong kanilang pinag-usapan. Kinakailangan ko pang huminto para maabot ko ang aircon at habang ginagawa ito, talaga namang nakakaramdam si Mama ng kakaiba sa kanyang likuran. Dahil nasa likuran niya ako ay parang hindi lang balahibo ko ang tumatayo anak, parang meron din sa'yo. Puna ni Mama habang nakangiti. Bigla ko naramdaman ang pagdaloy ng dugo papunta sa mukha ko nang namumula na sa hiya. Sorry Ma, ang lamig kasi. Naku, huwag ka lang magdahilan anak. Alam ko na kung ano ang cause ng ganyan. Kanina pa kita napapansin na tumitingin sa katawan ko. Ma, sorry na nga po. Hindi mo kailangan mag-sorry anak. Ang totoo nga na-excite din ako. Sa edad kong ito, kaya ko pa palang mang-akit ng young guys. Sabi ni Mama na hindi nahihiya sa mga ginagamit niyang salita. Bumalik ako at tumiga muli sa kama na kunwari hindi napansin ang mga sinabi niya. Ipinatong ko ang likod ng ulo ko sa 2 kamay ko habang pinagpapatuloy ko ang panonood ng TV. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa palabas dahil ang isip ko ay paulit-ulit na nire-recall ang sinabi ni Mama. Ang hilig talaga ni Mama, sabi ko sa isip ko. Kasabay nito ay lalong nagigtingan ng ugat sa aking katawan. Sa sobrang hilig ko, wala na akong pakialam kung makita man ni Mama ang nangyayari ngayon sa aking itinatagong kayamanan. Kung sa bagay, nakita na ni Mama ako sa ganitong sitwasyon. So, what difference would make it? Ma, ilang taon ba yung ka-chat mo?
Tanong ko sa kanya. He's a bit younger than you. He's 20. Sagot niya habang patuloy sa pagsusundot sa keyboard. Swerte ng walang ya. Ano naman ang ginagawa niyo nung nagkita kayo? Kwento mo naman, ma. Hey young man, pasensya ka na pero mama doesn't kiss and tell ha. Natatawang patuksong sagot niya habang nakangiti. Come on ma, kahit wag na yung details, kwento mo na lang sa akin. Pinasaya mo ba siya? Kahit ako'y nagulat sa tanong ko sa kanya. Marahil sa sobrang init na nadarama ko, kaya lumakas ang loob kong itanong yun sa kanya. Hey Jake, yung bibig mo ha? Since you give me a favor on letting me use your computer, sige, sasabihin ko. Yes, pinasaya ko siya. At talagang na-enjoy niya ang ginawa ko. Wow, ang swerte naman ng batang yon. Isang matangkad at sexing mom ang nagpapasaya sa kanya. Halos malula ako sa mga sinasabi niya sa akin. Hindi ako makapaniwalang kinukwento ni mama sa akin ang kanyang karanasan sa kanyang mga nakakamit, pati na ang details. Sana, ako rin. Halos pabulong kong sabi. Mukhang may naiinggit ha. Tumalikod siya sa computer at humarap sa akin. Sa pagharap niya'y napansin niyang handang-handa na ako sa isang laban. Huli na ang lahat. Wala na akong nagawa kundi hinayaan niya na lang na makita ito. Well, what do we have here? Anak, napaka-naughty mo ha. Sabi niya sabay lapit sa kama at umupo sa corner ng bed sa paanan ko. Ngumiti lang ako at tinignan ang kanyang magandang hugis ng katawan. Napansin niya ang direksyon ng aking mga mata at hinayaan lang ang kahiligang nangyayari sa akin. You naughty boy, sabi niya. Sabay hawak sa aking matitigas na muscle. Napabuntong hininga ko nang maramdaman ang paghawak niya sa aking katawan. Bakit? Parang may kakaiba sa iyo, Jake. Parang papunta ka na sa kasuktulan. Hindi mo naman sinasabi sa akin. Ayan tuloy. Nahawakan ko pa. She was teasing me habang sinasabi ito. Kasalanan mo yan, ma. Ini-imagine ko kasi na pinapasaya mo yung lalaki habang ikinukwento mo yon. Halos mawalan na ako ng hininga nang pinisil niyang mahigpit ang aking muscle. My fault? Okay, I'm sorry. Can mama do something para makabawi? Just one thing. Pwede bang makita ang katawan mo? Makakatulong yun. At saka ako na pabuntong hininga. Eto ba? Okay. At hinila niya ang ribbon na nakatali sa kanyang bewang. Kasabay nito ay ang biglang paglitaw ng kanyang iniingatan na katawan. I almost lost it. Muntik na akong makarating sa kasukdulan right there and then. Jake anak, don't you think it's unfair na ako lang ang may pinapakita? Pwede? Pwede ko din bang makita ang sayo? She looked into my eyes na parang humihingi ng permiso. Okay, fair enough. Sagot ko naman. Wala siyang sinayang na oras at dali-daling inalis ang kakapiranggot na telang suot ko. Oh my God! Gulat na sabi ni mama. We don't wanna waste anything, don't we? Anong ibig mong sabihin, ma? Then, inumpisa niya ng pasayahin ako. Oh, okay ah. Mukhang mag-i-enjoy ako dito. Nakapikit niya pang sabi. Naalala ko tuloy ang papa mo. Gustong-gusto niya yung ganito. Napamura pa ako dahil sa aking nararamdaman. Ang saya naman yan, ma. If you keep doing that, baka marating ko na ang kasukdulan. Bigla siyang lumayo sa akin, sabing, Hoy bata ka ha, yang bibig mo. Sabi niya sa akin. Well ma, I'm watching yours, sabi ko. Tumawa lang siya at pinagpatuloy ang ginagawang pagpapasaya sa akin. Oh ma, ang saya-saya naman.
Sabi ko sa kanya. I think mararating ko na ang kasukdulan. Sabi ko sa kanya. Tumingin lamang siya sa akin at ngumiti habang patuloy sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin ay pumapayag siya sa gusto kong mangyari. Hindi ako nakapagpigil at hinawakan ng dalawang kamay ko ang kanyang katawan at doon binagyang laya ko ang pinipigil kong init na gusto nang kumawala sa akin. Matapos kong marating ang kasukdulan, umupo si mama sa aking tabi. Wow, anak, ang galing nga. Mukhang napagbigyan ko na ang kahilingan mo. Hindi ka man lang nagbigay ng babala na marami ka na palang naimbak dyan. Pero hindi naman ako nagrereklamo. Actually, nagustuhan ko naman yun eh. At ngumiti pa ito sa akin. Kaya mo pa ba? I mean, pwede ka pa ba sa isang round? Siguro, matatagalan ka pa makarecover. Muling napunta ang kanyang paningin sa aking katawan. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang handang-handa na naman ako sa isang panibagong laban. Mukhang mahaba-habang gabi ito anak. Tuwang-tuwang sabi ni mama sa akin. Tumayo si mama at pumunta sa gilid ng kama malapit sa akin. Yumuko siya at saka niyugyug ang kanyang katawan. Sanhi na parang nagsasayaw ang kanyang iniingatang katawan. Ngumiti siya habang tinutokso ako. Pilya ka mama. Hindi ka na naawa sa anak mo. Tignan mo nga oh. Nahihirapan na naman ako. Sabi ko habang itinataas ang aking kaliwang kamay para mabigyang layang makita ito. Aha. Don't touch. Just watch. I pouted my lips na parang batang hindi binigyan ng candy. Tumayo siya at tuwid na hinubad ang kanyang robe. Yun ang unang pagkakataon na nakita kong buong buo ang kanyang katawan. Maputi si mama. Parang binalatang labanos. Nabaling ang tingin ko sa kanyang ibabang katawan. Tignan mo oh. Ready na si mama. Sabi niya sa akin. Pwedeng pahawak ma para malaman ko kung totoo ngang ready ka na. Sige na nga, mapilit ka eh. Sabi niya sabay lapit sa akin. Wala akong inaksayang panahon. Agad kong dinama ang kanyang kayamanan. Kung totoong ready na nga siya. Napamura pa si mama nang maramdaman niya ang ginagawa ko. Nanginginig na ang kanyang katawan. Oo nga ma, ready ka na. Pinatanggal ko kay mama ang kanyang suot na panloob. Good idea anak. Teka, sabi niya sabay talikod sa akin. Napamura ako. Napakagandang tanawin. Ang sexy ng kanyang katawan. Ang nipis ng lubid ng kanyang suot sa likuran kaya halos parang wala na siyang suot. Dahan-dahan niyang ibinaba ito at yumuko habang nakatuwid pa rin ang dalawang paa. Bumulaga sa akin ang kanyang iniingatan na ngayon ay handang-handa na nga. Huminga ako ng malalim, umupo sa gilid ng kama. Ilang pulgada lang ang layo sa akin ng kanyang muka. Humarap siya sa akin at tinignan ako habang hawak ko ang aking sarili. Ma, patikim. Sabi ko sa kanya na punong-puno ng pagnanasa ang aking mga mata. Hay, sige na nga, sabi niya. Sabay, pagpau-paubaya niya sa akin. Wala akong sinayang na oras. Agaran ko siyang pinasaya. Anak, ganyan nga anak. Don't stop. Sabi niya pa na hindi mapigilan ang ingay na lumalabas sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, pinagpatuloy ko ang ginagawang pagpapasaya sa kanya. Anak, malapit na ako. Malapit nang marating ni mama ang kasukdulan. Kasabay nun, ang mahinang pagmura. Lalo ko pang binilisan ang ginagawang pagpapasaya sa kanya. Napamura ito ng sunod-sunod at napasigaw habang nanginginig ang buong katawan. Halos mawala na siya sa kontrol dahil sa panghihina ng kanyang tuhod. Kaya
Dali-dali kong sinalo ang kanyang mga braso. Ilang sandali pa ay ngumiti siya sa akin, sabay sabi na, "At saan ka naman? Natuto ng ganyan, anak? Halos mawalan na ako ng malay dun na." Ngumiti lang ako at sumagot, "Secret." Sabay kindat. Na makarecover ay tumayo siya at tinulak ako pahiga sa kama. Kitang-kita niya ang aking kahandaan. "I think I'm ready for this." Sabay ngiti niya sa akin. Siya ang nagtrabaho para sa amin. "Ang saya nito," sabi nito at patuloy lang sa ingay na ginagawa. Iginiya ko si mama para sa aming napipintong pag-isa. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan. "Anak, napaka-gifted mo. Sulit na sulit ang pagniniig natin na ito." Ilang sandali pa ay gumalaw na siya. Parang naglalaro lang kaming dalawa habang habol-habol ang hininga. 5 minuto ang nakalipas. Tumayo ako at kinarga ko siya habang magkasugpong pa rin ang aming mga katawan. "Ma, may iba tayong gagawin," sabi ko sa kanya, at inumpisahan ko na nga siyang angkinin sa ibang paraan na aking alam. "Sige anak, angkinin mo lang si mama," sabi pa niya. Kitang-kita na nasisiyahan si mama sa aking ginagawang pag-angkin sa kanya. "Ma, ang saya mo namang angkinin. The best kan talaga," sabi ko pa na humihingal. "O anak, ang gifted mo talaga. Ramdam na ramdam ko ang pag-iisa natin na to." Kitang-kita ko sa kilos ni mama na nag-i-enjoy siya sa aming pag-iisa. Pinilit ko mag-isip ng iba't ibang bagay para hindi ko kagad marating ang kasukdulan ng mga sandaling iyon. Ngunit hinigpitan ni mama ang kapit niya sa akin, kaya hindi ko na ito mapigilan. Bahagya akong lumayo kay mama nang marating ko ang rurok ng kasiyahan. "Ano ko ba naman, Jake? Sinabi ko bang ilabas mo? Gusto ko nga maramdaman yung ating pag-iisa." Halos galit niyang sabi. "Ay, sorry ma. Akala ko kasi." "It's okay. Mamakin several times habang inaangkin mo ako. Next time, huwag mo nang uulitin yun ha. Don't worry, I'm on feels," sabi niya sa akin. "Yes," sabi ko sa isip ko. "Ma-next time pa pala. The best ka talaga ma. Ang cool mo." Well, sa tingin ko ay kahit sinong mama masisiyahan sa iyo. Ngumiti siya. Humiga na rin ako sa kama at tumabi sa kanya habang hinihingal. Nagpahinga kami ng ilang minuto at nang ma-recover ay, "Maligo ka na muna, Jake. Susunod ako sa iyo sa banyo," utos niya sa akin. Tumayo ako para pumunta sa banyo at tumingin sa orasan. Grabe, 1:00 na pala na madaling araw. Hindi ko namalayan ang oras. Nagpatuloy ang aming makamundong pagnanasa sa isa't isa sa loob ng banyo. Inangkin ko siya ng 2 beses hanggang sa wala na akong lakas na maibigay. Bumalik kami sa kwarto at natulog nang parehong walang damit. 10:00 na ng umaga nang gumising ako. Halos hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari kagabi. Inangkin ko ang aking sariling ina. Pilit kong inaalala ang mga events kagabi at naisip ko na baka panaginip lang yon. Lumingon ako sa kanan pero wala si mama. Napamura na lang ako. Panaginip lang pala ang lahat ng yon. Pero teka, parang may gumalaw sa ilalim ng kumot na ngayon ay nakabalot sa kalahati ng katawan ko. Itinaas ko ang kumot para tignan kung anong nangyayari at andun nga si mama, busy sa ginagawang pagpapasaya sa akin. Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Good morning, baby. Nauna pang gumising ang iyong kayamanan," sabi ni mama at patuloy ito sa ginagawa. "Breakfast in bed ba yan, ma?" Natatawang tanong ko sa kanya. Sagot niya habang patuloy ito sa ganyang ginagawa. Dahil sa husay ni mama sa kanyang ginagawang pagpapasaya,
ay halos marating ko na ang kasukdulan. Ma, mararating ko na ang kalangitan, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang katawan. Muling nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Not yet, anak. Relax ka muna. Mama once more. At muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Expert ka talaga, ma. Halika na. Angginin mo na si mama. I think that's enough, sabi niya sa akin. Humiga na siya sa kama at pumosisyon na ako na siya ay aking aangkinin. Napamura pa ito nang muli niyang makita ang aking kayamanan. Anak, sobrang gifted ka talaga, wika niya habang hindi mapigilan na makalika ng ingay. Hindi ako sumagot at inumpisahan ko na ang pag-ayuda na parang wala nang bukas. Hinaplos ko ang kanyang katawan at gigil na gigil akong pinaghahalikan ito. Ito ang unang pagkakataon na mahawakan ko ang katawan ni mama. Ang lambot, ang sarap hawakan. Tuloy lang ako sa aking ginagawang pag-angkin nang maramdaman ko ang pamilyar na sensasyon kung ikay makakarating na sa kasukdulan. Ngumiti lang ako at bumagsak sa kanyang tabi habang hinihingal. Hinaplos ko ang kanyang katawan at marahang hinalikan ito ng maliliit. Nakalika ng ingay si mama dahil sa ginawa kong ito. Thanks, ma. You're the best. O siya, maligo ka na muna at maghanda ko ng almusal. Maya-maya, darating na mga kapatid mo galing sa summer camp. Utos niya sa akin. Habang tumayo at lumabas ng kwarto. May gagawin ka ba mamaya, ma? Tanong ko sa kanya habang kinukuha ang tuwalya. May ka-eyeball ako mamaya. Baka gabihin ako. Wag mo na akong hintayin. Kung masisiyahan ako, baka bukas na ako makauwi. Sagot niya sa akin. Okay, ingat ka na lang sa kanila. Baka hut-hutan ka lang ng pera. Uy, nagsiselos? Tinukso ako habang tumatawa. Umiling lang ako at pumasok sa banyo para maligo. Ang swerte ko talaga. Sa isip ko, ilang anak ba sa lugar namin ang may mama na katulad niya? Game siya sa lahat ng bagay. The best talaga si mama. Pagkatapos kong maligo ay sumunod ako kay mama sa kusina para mag-almusal. Suot niya muli ang kanyang silk robe habang ako naman ay naka-old short. Naging kaswal ang usapan namin sa pagkainan na parang walang nangyari, or should I say, parang normal lang lahat ng nangyari. Habang kinukwento ni mama ang kanyang mga experience sa kanyang ka-eyeball, ay unti-unti akong nabatid na nagseselos nga ako sa kanyang mga nakakapareha. Bakit ba? Pwedeng-pwede ko namang siyang angkinin kung kailan at kung saan ko gusto. Marahil ay sa pagkakataong ayaw kong matikman siya ng iba, lalo na ng mga lalaking kaedad ko lang. Nang umalis siya ng bahay, pinagmasdan ko siya habang pumapasok sa kanyang Honda CR-V. Ang swerte ng lalaking makakasiping nito. Suot ni ma'am ang kanyang one-piece dress na kulay lavender at may suot ding gray na blazer sa itaas habang naka-ponytail ang kanyang buhok. Kakaiba talaga ang dating ni mama. Imahe siya ng isang working mom na mahilig magpaangkin. Isipin nyo na lang, yun. At alam nyo na ang ibig kong sabihin. Bye, Jake. Text ka na lang. Kung may problema dito sa bahay, Kumaway siya habang kinakabit ang sasakyan palabas ng gate. Bye, ma. May bahid na lungkot ang boses ko. Pumanik ako sa kwarto at humiga sa kama para manood ng TV. Sabado ngayon, kaya malamang ay magmumukmuk lang ako dito sa loob ng kwarto ko buong maghapon. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. 3:00 ng hapon nang magising ako at nampansin kong bukas ang pinto sa harap. Andito na pala ang mga kapatid ko. Galing sa summer camp. Hi, kuya. San? Si mama.
Tanong ng kapatid kong lalaki. May business meeting siya. Baka gabihin daw siya. Kumusta ang camp nyo? Ang saya, Jake. Too bad. Hindi ka nakasama. Sagot ni ate. Okay lang. Nag-enjoy rin naman kami ni mama habang wala kayo. Medyo napangiti pa ako at umakyat na sa aking kwarto. Gawa ng pagkabagot ay naisipan kong i-on na lang ang computer at mag-login sa Yahoo Messenger. 2 araw din akong hindi nakapag-online, kaya naman puno ito ng bagong mensahe. Isa-isa ko tong sinagot at tumungo sa hanay na mga online friends ko. Napansin ko ang pamilyar na ID ngunit hindi ko matandaan kung kailan ko siya nakachat. Nag-IM ako sa kanya para tanungin kung sino siya at kaagad naman itong sumagot. Minabuti kong itago ang totoo na Yahoo ID para na rin sa aking seguridad at sumunod na Yahoo ID ay gawa ko lamang. Ano ka ba? Si Tita Barbara mo ito. Jake? Naku tita, sorry ha. I totally forgot. Nako Jake ha, ang bata mo pa. Makakalimutin ka na. Where's your mom? Tanong pa ni Tita Barbara. May business meeting siya. Bakit po tita? Sagot ko naman sa kanya. Wala lang. Just making sure you're alone. Ano kaya ang ibig sabihin ni tita? Ba't gusto niyang malaman kung nag-iisa ba ako ngayon? Tumbating na po ang kapatid ko galing summer camp. Andun sila sa baba. Sagot ko naman. Ah, good. So, nasa kwarto ka now? Tanong niya. Opo tita. Bakit niyo po naitanong? Wala lang. Wala kasi akong matinong makausap kaya tayo na lang muna ang mag-chat. Sure tita, namiss rin kita eh. Ang sweet talaga ng paborito kong pamangkin. Teka, di ba may camp ka? Pwedeng pa-view? Naku tita, naka-short lang ako ngayon. Teka lang po at magbibihis ako. Don't bother putting on a shirt. Okay lang sa akin yan. Nakakahiya naman po sa inyo pero sige, eto na po. Inimbitahan ko siya sa aking camera at agad naman niya itong inaccept. Binatang-binata ka na pala. Ang saya pala, ang ganda pala ng katawan mo. Thanks tita, ikaw rin. Ikaw ang pinaka-sexy kong tita. Pambobola ko sa kanya. Sus, bolero. Hindi mo nga ako nakita, from there. O heto, i-view mo rin ako. Tinanggap ko ang kanyang invitation at bumungad sa screen ang babaeng nakaputing sando. Masikipang harapan nito dahil nakakulong ang dalawang iniingatan. Halos magkamukha lang sila ni mama kung kaya't nakaramdam ako ng pamilyar na pagnanasang naramdaman ko sa aking ina. Wow! Ang sexy pa rin ng tita ko. Hanep, halos magkasing sexy lang kayo ni mama. Sabi ko sa kanya. Thanks Jake. Hindi ko madalas marinig yan mula sa tito mo. Nasaan po ba si tito? Are you alone there? Ayun, tulog na tulog sa salas. Lasing na naman. Buti nga, andyan ka to entertain me. What do you mean, Tita Barbara? Walang yaan tito mo eh. Pingitin ba naman ako kanina? Teka nga, anong kulay ng short mo? Bakit po tita? Kulay puti po. Yung manipis. Patingin nga ng short mo. Tumayo ka at pakita mo sa camera. Nagulat ako sa sinabi niyang ito pero ayoko rin biguin ang tita ko. Kaya tumayo na lamang ako at tumarap sa camera. Hindi ko napansin. Nahalata pala ang aking iniingatan. Kaya naman sa pagharap ko ay tinakpan ko ito ng aking kamay. Ano ka ba? Huwag mo nga yung takpan. Yan nga ang gusto kong makita eh. Natatawang wika niya sa akin. Kwan po eh. Sus, huwag ka na nga mahiya. Marami na ako nakitang ganyan. Inalis ko ang aking mga kamay at diretsong nakita ito sa cam. Manipis lang ito kaya kitang-kita ang aking iniingatan. Wow, that's quite impressive. Ang swerte mo namang bata ka at swerte rin ang makakasiping mo.
Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Tinatanong ni tita kung gaano daw ba ako ka-gifted at kasalukuyang isinushow sa camera with my own aunt. Tita, sabi nga po ni mama kagabi, gifted nga daw po ako. Patay, listado na ako. Nasabi ko sa kanya ang tungkol sa amin ni mama. Ay, teka nga, anong kinalaman naman ng mama mo dyan? Kwan po kasi, ganda utal kong pagdadahilan sa kanya. Never mind, Jake, naintindihan ko siya. Maging akon man ay, hindi rin kayang tanggihan ang ganyan. Tita, may nararamdaman po kasi akong kakaiba sa aking katawan. Parang may gustong kumawala. Good idea, Jake. Bakit hindi mo pakawalan? At na makahinga naman. Ibinaba ko ang saplot ko. Napamura si Tita Barbara. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkagulat nang bumungad ito sa kanyang harapan. Unconsciously, napakagat siya sa kanyang labi. Tita, pwede ding patingin ng yang alam mo na? Nahihiyang tanong ko pa. Eto ba? Sabay pakita ng kanyang iniingatan na katawan. Okay, here you go. Inalis niya ang puting sando. Napamura ko nang tuluyan kong makita ang iniingatan na katawan ni tita. Jake, pwede mo namang i-release yung init na nararamdaman mo. Mukhang kailangan mo yon. Pinasaya ko ang aking sarili habang pinapanood ako ng aking tita. Ang saya sigurong pasayahin ka, Jake. Sana bisitahin mo ang tita dito balang araw. Halos malapit ko nang marating ang kasukdulan. Napansin kong ibinaba ni tita ang kamera at pinakita niya rin ang kanyang iniingatan. Unti-unti niyang pinapasaya din ang kanyang sarili. Napamura ako. Pupunta ako dyan someday, tita, at pasisiyahin kita. O Jake, bilisan mo nga ang pagpapasaya. Malapit na akong makarating sa kasukdulan. At hindi nga nagtagal ay narating ko ang kasukdulan. That was awesome. Sabi pa ni Tita Barbara. By the way, Jake, linggo bukas, aalis si Tito Paul mo. Bisitahin mo naman ako dito. Sige tita, gusto kong idea na yan. O siya, magbihis ka na at baka mahuli ka pa ng mga kapatid mo.